Yo yo yo, so what is up sa inyo mga katribo, no? It's me again, Aaron TV, and welcome back to my channel. And for today's video nga ay magbabiyahe na naman tayo papuntang Cagayan. Dahil nga may pupuntahan na naman tayong kasal doon at invited na naman po tayo. Pala yung pangalawang pagkakataon na makakapunta tayo ng Cagayan. At shoutout nga din po pala sa mga nakapanood ng mga una nating pagpunta dito. Fast forward na nga rin pala mga katribo at hindi na rin pala ako nakapag-video nung pagdating namin sa may Cagayan. So ito kinagumagahan na. Nag-ride ka na naman sis. After 5 minutes ready na yun. Ang una nga namin ginawa pagkarating pa lang ng Cagayan mga katribo ay kumain kami kagad ng pansit patil patong. Isa nga ito sa mga bagay na hindi mamamiss kapag pupunta ka ng Tugigaraw, Cagayan. Habang inihintay namin yung order naming pansit patil patong mga katribo ay nag-scroll muna kami dito nga sa may bayan ng Tugigaraw gamit namin yung e-bike. Dito nga itinuruan natin si Commander kung paano mag-drive ng e-bike para later on madadrive niya na rin yung sasakyan natin. Yay! Ngayon, dito na tayo. Dito kami sa Cagayan mga yan. Wait lang. Ganun ikaw. Ganun doon. Doon ang punta mo. Dahan-dahan lang. Sige. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ayun pa. Sige. Hop. Sige pa. Hop. Reno. Hop. Kunti lang Dahan-dahan lang. Tapos ganun muna siya. Hop. Uy. Dandan lang. Ang gulo mo kasi. Ano na? I-turn mo. Wait lang. Hindi ko Ayan. Turn mo muna. Bago ka mag-pin nito, i-turn mo muna siya. Turn full turn. Sige para matutunan mo. Pangit na lang pa ako. Wait. Ikaw siya. Sige, dandan lang huwag kang kakabahan Yan. Galing Galing. Nakapag-drive na siya mga kapatid kaibigan. Hop! Wait lang. Okay na? At hindi na ako nakapag-video mga katribo nung kumakain kami ng pansit patil patong, pero napaka-solid ang pansit dito. Sobrang solid naman talaga, napakasarap. Gaya nga ng nabanggit ko mga katribo, kaya nga kami nagpunta dito sa may Cagayan mga katribo ay may a-attendan kaming panibagong kasalan. Kagaya pa rin nun mga katribo, andito pa rin yung sayawan tuwing may kasalan. Isa nga ito sa mga tradisyon na miss ko. Ay, dito nga sa lugar natin ay hindi na uso ito. Kaya nga kapag nakakita ako ng ganito ay sobrang na-appreciate ko at tuwang-tuwa ako. Nakakatawa nga lang sa lugar na ito dahil na-preserve pa na rin nila ito. At gusto ko na nga rin palang i-share sa inyo mga katribo yung naging setup dito. Sobrang ganda. Tingnan nyo naman yung design. Sobrang nakakakiliw. Makikita nyo naman mga katribo ay sobrang ganda nga ng setup nila dito. At dito nga mga katribo ay itong tuwa nga itong si Easy at napapasayaw pa nga siya. At doon na nga natapos yung day 1 namin mga katribo. So ngayon, ngayong araw ay pupunta naman kami sa may Gabor Falls. At isa ngayon sa mga falls dito sa may Cagayan. So, sobrang sikat at popular. Kaya kayo mga katribo, kapag magagawi kayo dito sa may Cagayan ay puntahan nyo yon, Gabor Falls. At sa mga oras nga na ito mga katribo ay on the way na nga kami doon. Medyo malayo nga yun dito sa pinag-stayan namin. So ang biyahe papunta doon mga katribo ay abutin ng 30 minutes bago ka makarating. At sa mga oras nga na ito mga katribo ay nandito tayo ngayon sa may sentro ng Tugigaraw City. At dito nyo nga makikita yung sentro at yung capital ng Tugigaraw. At bago nga kami pumunta dun sa may Gabor Falls mga katribo ay kumain na naman kami ng pansit patil patong for the second time around. Dito nga kung mapapansin ninyo ay naubos ko yung aking pansit. Sobrang solid kasi at sobrang sarap naman talaga. At dito nga mga katribo habang papunta nga kami dun sa may Gabor Falls ay nakita ko tong sobrang daming maisan. Pati dun nga sa may tuktok ng bundok ay may nakatanim na mais. Eto mga katribo ay bibigyan ko na naman kayo ng trivia patungkol nga dito sa mga maisan sa may Cagayan. The Cagayan Valley region is abundant in agricultural products such as rice, corn, peanut, beans and fruits, making Region 2 as known as the top corn producer as second palay in production in the Philippines. So dito sa Cagayan mga katribo, sila yung top 1 producers ng corn sa buong Pilipinas. Cagayan Valley remains the top producer of corn in the country and second in rice in production. Dito nga mga katribo, kung titignan nyo yung tuktok ng bundok, kung susuriin yung maigi at titignan, may makikita kayong mga nakatanim na mais. So imagine nyo na nga lang mga katribo kung ilang tonelada ang kaya nalang i-harvest ng mais dito. Dahil sobrang daming mais dito ay kaya nalang supply ng buong Pilipinas. At kahit sa
saan mo ngailingan yung mata mo ay may makikita kang mais. Pero base nga sa pagsisiyasat ko mga katribo, itong mais na ito ay yung tinatawag nilang sweet corn. Ito nga yung mais na ginagawang pagkain ng mga manok. At hindi nga ito yung typical na mais na kinakain natin na nilalaga. At habang pupunta nga kami dun sa may Gabor-Gabor Falls mga katribo ay sobrang gandang pagmasdan ng mga maisan dito dahil sobrang lawak naman talaga. At sobrang dami nakatanim na mais ay halos mapuno na yung isang bundok. Akalain mo na nga lang ng mga damo yung mga nakatanim na mais. Makalipas lamang ang 30 taon mga katribo ay narating na rin namin yung signage ng Gabor-Gabor Falls. Ito nga yung hudyat mga katribo na malapit na kami dun sa aming destinasyon. Gabor-Gabor Falls mga katribo ay isang tourist attraction na matatagpuan dito sa may Peña Blanca, Cagayan. Dinarayo ng mga turista taon-taon. Ang Gabor-Gabor Falls mga katribo ay matatagpuan nga sa Nanggilatan, Peña Blanca, Cagayan. At gaya pa nga rin ng dati mga katribo ay hindi pa rin namin narating yung Calao Cave, pero malapit na daw dito yun mga katribo. Dalawa nga yung lugar na ito mga katribo na dapat yung puntahan kapag kayo ay nagawi dito nga sa may Cagayan. Ay panigurado kapag nature lover ka ay ma-appreciate mo ito. Naman tayo dun sa eksaktong lugar mga katribo ay sobrang nagagandahan na ako sa mga nakikita ko. About nature or biophilia is a profound appreciation for the natural world, often leading to feeling of calm, joy, and sense of purpose. Ayun, may ganun pala ako mga katribo. At hindi rin nagtagal mga katribo ay nakarating na rin nga kami dito sa may entrance ng Gabor-Gabor Falls. Dito nga ay kailangan mo magbayad ng environmental fee at nagbayad na rin para sa mga cottages. Dito nga mga katribo ay kailangan mo magbayad para nga makapunta ka doon sa may falls. Ikaw nga ay adult mga katribo na taga Peña Blanca ay 50 pesos lang, pero kapag ikaw ay turista 100 pesos. Sama nga rin pala mga katribo sa pinagmamalaki ng Pilipinas ito nga ang Gabor-Gabor Falls. Kaya naman hindi na nakakapagtaka mga katribo, despite na malayo ito ay pinupuntahan pa rin ng maraming tao. Dito nga mga katribo ay payo ko sa inyo ay handa nyo yung mga binti dahil medyo malayo ang inyong lalakaran. At dito nga si commander natin ay nag-e-enjoy na nga sa paglalakad. So medyo malayo rin yung place dito. First time namin pupunta dito sa Gabor-Gabor Falls. Nandito tayo ngayon sa may Tagigaraw, Peña Blanca, Cagayan. Lalakad lang tayo ngayon. Pupunta natin yung Gabor-Gabor Falls. Gabor-Gabor Falls. Dito palang rinig na yung agos ng tubig. Saan? Kung mapapansin nyo kanina, ang dami naming naan ang mga cornfields. Literal na cornfields yun. Dito palang rinig na yung yung solid Chinese bamboo daw yan. Doon kami galing. Wow, parang nabira. Food trip tayo mga itik. Kawayan, kakaiba. Ang malamig dito sa loob ay sa baba. Kakaiba oh. Lupit. Kakaiba yung beb, yung yan ay kawayan na. Daming tao. Tapos ganyan siya. Kakaibang klase ng ng nyog. Ay, ng kawayan. Ano siya? Ito na yung mismong falls. Ayan. May puntahan natin doon. Kami naliligo. Daming tao. So, angas. Ano masasabi mo? Maganda. Maraming labong. Kaya ante, ano masasabi nyo? Ang ganda-ganda dito sa Gabor-Gabor. Tingin natin Dito sa Gabor-Gabor, free aircon. Aircon oh. Lupit oh.
labas. Malinis na tubig. Kaya everyone guys, come here and visit Gabor-Gabor. Peña Blanca, Cagayan. At dito nga pagkarating pa lang namin mga katribo ay lumablob na kagad si itong si Isi dito nga sa may batis. At sobrang nag-enjoy nga siya kahit na sobrang lamig nga ng tubig dito. Yung tubig dito ay nilagay sa freezer tapos nalagyan pa ng ice. Sobrang lamig nga ay makakatok nga yung mga tuhod mo. Makita mo yung falls mga katribo ay kailangan mong tawarin yung rumaragas ang tubig. Kaya nga naman may lubid silang nilagay doon na pwede mong pagkapitan kapag ikaw ay tatawid. Sa part nga na ito ng falls mga katribo, kung mapapansin ninyo ay sobrang dami ng tao dito. At andito na nga kami sa may kabilang side tapos sila commander naman ay nandun naman sa kabilang dulo. Hindi kabilang bangir pala, sobrang layo nila sa amin. Dito nga sa likod mga katribo makikita na natin yung falls. Pero hindi ko lang alam mga katribo kung ito yung tinatawag nilang Gabor-Gabor Falls. Dating mga dito ay sobrang daming falls kang makikita. Siguro mga katribo yung kabuuan nito ay Gabor-Gabor Falls. Parang tinawag na lang na falls mga katribo dahil may S nga sa dulo. Ibig sabihin nun maraming falls. Sa totoo lang mga katribo ay sobrang lamig talaga ng falls dito. Akalain mo talaga na may tubig yung ice. Hindi pala yung ice may tubig. Di yung tubig may ice. Naman pala mga katribo, yung tubig akalain mo na may ice. Nadali din natin sir. Dito nga sobrang cute nga ni Easy at sobrang gusto niyang mag-slide dito nga sa may tubig. Ang alang-alam ang mangyayari kapag nabitawan siya ng papa niya. Kahit na nasa peligro na yung buhay niya, ito ang tuwa pa rin siya. Hindi rin nagtagal mga katribo ay nagpunta na rin dito sa kabilang bangir sa commander. Dahilanan nga mga katribo na kami ay magpapapicture dito nga sa may Gabor-Gabor Falls. Dito nga mga katribo kung mapapansin ninyo ay may mga tali pa rin nakakabit. At dahilanan nga mga katribo na yung mga bato dito ay sobrang dulas na. Kailangan mo na makakapitan kapag ikaw ay gipit na. Ay iba pala yun. At dito nga mga katribo ay sobrang naming na-enjoy lahat itong Gabor-Gabor Falls. At sobrang dami ng tao dito ay nagagawa mo pa rin mag-enjoy at mag-picture-picture. Lang. Dito nga mga katribo ay lakasan na nga ng loob at lumusong na nga rin ako dito sa may falls. Sabi mga katribo, hindi ko talaga kayang lamig dito. Sobrang lamig nga ng tubig dito mga katribo. Akalain mo talaga na may yelo. Pero masasabi ko sa inyo mga katribo, isa una lang kayo lalamigin mga katribo. Kung matagal na kayo nakababad sa tubig mga katribo, ma-absorb na rin ng katawan ninyo yung lamig. Pero wag na wag ka nga lang ahon mga katribo, ay talaga yung papasok yung lamig sa inyong katawan. Labanan nyo! At dito nga mga katribo, hindi rin nagtagal, natapos na rin kami naligo at oras na rin para umuwi. Pero isa lang masasabi ko mga katribo, sobrang ganda ng lugar dito. So sobrang lamig ng tubig. Pag nga mainit yung ulo mo mga katribo, ay lumablob ka lang sa tubig dito nga sa may Gabor-Gabor Falls, panigurado mawawala yung init ng ulo mo. Sa halos 2 oras sa paglablob namin ng tubig dito mga katribo, inaalis yung init ng katawan namin. Alam nyo naman dito sa may Cagayan mga katribo, sobrang init dito. Ayun, tapos na kami maligo dito sa may Gabor-Gabor. Medyo napagod, hindi naman naligo sa commander. Lamig. Uwi na. Super lamig. Day 2 dito sa Cagayan. Hindi ko na nakuhanan yung kahapon kasi pagpunta lang naman tapos ano, alam nyo naman na yan. Alright, punta nakapag-update kanina kami sa SM Tugigaraw. Yeah! Mamasyal lang kami. Window shopping. So how's your vacation here in Tugigaraw City? It's okay. Punta kami sa SM. Libat-libat lang. Kinahaponan nga mga katribo ay nagpunta nga kami dito sa may SM City, Tugigaraw. Sinamahan namin yung ate ni Commander na makipagkita dun sa mga dating classmate niya. At eto na naman tayo, tamang upo-upo lang habang si Commander nagtitingin na naman ng kanyang mga damit. Hey, anong ginagawa mo dito? Uy. At nung nagutom nga si Commander ay nagpunta nga kami dito sa may Jayco. Ito nga yung pangalawang beses nakarating ako dito at nakakain.
Nagabihan nga mga katribo, bago nga kami bumiyahe kinabukasan, karon ulit ng munting salo-salo dito nga sa may Kibal. Tapos lahat nga ng relatives ng Commander ay nandito rin. Ay ganoon naman tayo mga Pilipino. Pag nagkakaroon tayo ng pagkakasama-sama ay nagkakainan tayo. May tatanggi mga katribo na isa ito sa mga tris nating mga Pilipino. Tayo ay nagkakasundulat sa pagdating sa pagkain. Forward nga mga katribo, kinabukasan ay bumiyahe na rin kami pa uwi. Excited nga ako mga katribo dahil first time nating makikita ang buong daan pa uwi. Usually nga mga katribo kapag kami ay pumupunta dito ay gabi kami bumibiyahe. Naman yung mga daan na nadadaanan namin ay hindi namin masyadong na-appreciate dahil kami bumibiyahe. But this time around ay kakaiba ang mangyayari. Madaling araw kami umalis. Kaya naman makikita namin yung buong daan namin. Dito nga mga katribo sa may Buntot Bridge, natanaw na yung signages ng Solana, kalapit na bayan ng Tuguegarao City. At sa pagpapatuloy nga ng biyahe mga katribo ay narating na nga rin namin itong Isabela. At pag sinabing Isabela mga katribo ay punong-puno ito ng mga straight na daan. Kaya naman kapag katulad ko kayo na speed junkie ay talagang mapapahataw kayo dito at hindi mo mamalayan ng takbo mo ay 150 kph na. At ngayon ko nga lang na-appreciate yung daan namin mga katribo dahil kapag nadadaanan namin ng gabi ito, akala mo puro kurba lang pero parang straight pa pala. Sobrang ganda ng mga tanawin na nakikita namin mga katribo, akala mo painting. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka kung bakit marami tayong mga napapanood na nag-North Loop. Top speed test. Wala doon. Hanggang doon. Kaya sobrang daming naiingganyang pumunta dito sa norte mga katribo dahil sobrang ganda na ng daan, sobrang ganda pa ng mga makikita mo. At dito nga mga katribo ay may nadaanan kaming sobrang magandang bulubundukin. Akalain mo nga mga katribo ikaw ay nasa ibang bansa. Sobrang ganda kahit ikaw ay hindi nature lover sobrang ma-appreciate mo ito. Fast forward na nga mga katribo, kami ay nakarating na nga rin dito sa may Maligo. Itong Maligo nga mga katribo, ito nga yung shortcut kapag ikaw ay manggagaling ng Pangasinan at makakarating ka na nga sa may Nueva Vizcaya. Matitipid mo ang oras sa pagbibiyahe, 1 oras mahigit. Kaya naman sobrang dami ring dumadaan dito. Lalo na yung mga biyahero ng iba't ibang mga goods, pati yung mga travelers natin syempre. Dahil nga malaki yung oras na matitipid natin. Sa 2 beses nga na pagbibiyahe namin mga katribo papuntang Cagayan ay first time naming dadaan dito. Base nga sa experience namin mga katribo ay sobrang napabilis nga yung biyahe namin papuntang Pangasinan. Factor pa nga mga katribo na kapag kayo ay dumaan dito at sa mga katipid na kayo ng oras ay sobrang solid din ng mga tanawin dito. Kalain mo talaga mga katribo na ikaw ay nasa Baguio. Dahil sobrang lamig din ng klima dito kahit tanghali. At siguro hanggang dito na lang muna yung ating vlog mga katribo. Salamat sa pagsama na naman sa akin. Kapag nga hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel mga katribo ay please mag-subscribe na rin kayo. Dito nga sa ating Facebook page at mag-like na rin kayo. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang ating pagsasama. Hanggang sa muli kaibigan. Paalam!